Ikakanta raw ho ni Senator Bato de la Rosa itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung sakaling magkaimbestigahan na. Yan ho yung kanyang pahayag. Oh. Basahin natin. Ready to sing, dance, Bato de la Rosa braces for arrival of ICC provers in Philippines. Bakit niya nasabi? Ito kasi guys, para kumpleto ho yung context natin. Ito, recap na lang to ha. So sabi dito sa balita, yan, Bongbong Marcos, government studying possibility of returning ICC. So, pinag-aaralan ho ng ating gobyerno kung pwedeng makapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi guys, kung ayaw ho ni Pangulong PBBM personally ha, para sa akin, kung ayaw ni Pangulong PBBM na papasukin ng ICC, it is easy to say na hindi, bawal, 'di ba? Ang dami niyang pwedeng sabihin na para hindi na pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi nga, 'di ba, 5 years na tayong naka-withdraw sa kanila. So ngayon, ang napapansin ko kasi, si Pangulong PBBM, lagi niyang sinasabi na pag-aaralan natin, tapos pag masagot yung mga question niya, baka sakaling pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi di ba sabi ni Pangulong PBBM, as long as masagot nila ang question regarding sa jurisdiction ng ICC, may possibility na pumasok itong ICC sa bansang Pilipinas. So, yun na nga, what if masagot? 'Di ba? Ang jurisdiction ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas, di there's still a chance na pumasok itong International Criminal Court sa bansang Pilipinas. And then, ito na, nagsalita na si Bato. Kasi si Bato ay isang chief implementer ata, if I'm not mistaken. Kasama ho siya dito sa mga gumawa na ng kasamaan. So, Chief Architect pala. Oh, Chief Architect itong si Bato de la Rosa. So ngayon, ang sabi niya, ready to sing, to dance, Bato de la Rosa braces for arrival of ICC in ICC provers in Philippines. So guys, ready to sing. Handa na daw siyang kumanta. Ano ibig sabihin nun? Ready to dance. So, di ba guys, kapag ready to sing, kantahan, meaning to say, may ikakanta siyang pangalan. I don't know lang kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero that is my analysis. Syempre, di ba, di bali na lang makulong yung isa. Total, matanda naman daw yun, sabi ng iilan, kaysa naman daw siya. Na meron pa daw gampanin sa ating bayan. Ready nga. So, ready to sing. Anyway, nagkakalaglagan na nga ba? So, hindi daw siya lalayas. Kung sakaling nandiyan na daw ho, handa daw siyang kumanon, umapoy, ano pa ba sabi niya? Kumanta, sumayaw. So, ang tanong, sino yung ikakanta niya? Di ba yung kanyang kasamahan lang naman ay si Bongo, si Digong, 'di ba? Kasama niya sa sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan ang daming mga buhay ang namatay, talagang literal na human rights violator. So ngayon, mukhang nagkakalaglaga na. Ganyan ba katapang yung Bato nyo? Walang yag balls. Anyway, basahin natin. Senator Bato de la Rosa said he's ready for anything after Ferdinand Marcos said a proposal to rejoin the International Criminal Court is under study. At the sidelines of the 31 annual meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum or APPF in Manila Friday, November 24, hapon yun guys. De la Rosa said he should be ready for any eventuality due to the fluid political situation in the country. Ready to fire, ready to speak, ready to sing, ready to dance, ready lang anong gawin natin. Yan.
ready na daw ho si Bato de la Rosa. Mukhang may backfire ata to dito Mukhang may nangyayaring saksakan, patalikuran Parang si lang din si Congressman Abante Jr. So kilala niyo ba guys si Congressman Abante Jr., yung head ng human rights ngayon, na siyang kagrupo ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na itong si Abante Jr., Congressman Abante Jr., isa guys sa mga nag-file ng House Resolution para ho paimbestigahan at pag-usapan ang ginawang kriminalidad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung kapanahunan niya, kung saan ho putok ang issue sa usaping war on drugs. Diba? Balimbing yon. Nako, sinasabi ko guys, screenshot nyo na yan. Kasi baka pagdating ng tama yung analysis natin na ikanta nga ni Senator Bato de la Rosa itong si Kadigungan. So, De La Rosa, who is facing the ICC probe as Duterte's Philippine National Police Chief said he will not fight back like the thousands of drug suspects slain during his time at the police force. Human rights groups said the drug suspects were killed by police on the pretense of resisting arrest. It is useless fighting the government. Hindi ako lalaban sa gobyerno. Hindi siya lalaban, kundi kakampi sa gobyerno sa pamamagitan ng paglaglag ho. Diba? Ilalaglag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Kadigungan. Hindi siya lalaban kasi makikiayon na siya sa gobyerno. Ilalaglag niya si Kadigungan. Yun Diba? Yun yung analysis natin ba guys? Analysis pa lang naman yun. Kasi ready to sing daw De La Rosa was the chief implementer of the former President Rodrigo Roa Duterte brutal war on drugs when he served as chief of Philippine National Police. Sabi niya pa dito, sabi dito sa balita, Duterte is facing an investigation by ICC for possible crimes against humanity over the drug war. So, nung Friday, sinabi ho ni Pangulong PBBM na kinukonsider niya na return under the fold of the ICC. So, 5 years the country withdraw from the Rome Statute during the Duterte administration. So, this even though the President previously declared that the Philippines will no longer involve itself the ICC after the latter denied the Philippine government bid to stop its investigation on drug war. Okay, nung panahon ng 2019 pataas, wala nang doon yung ICC kasi naka-withdraw na tayo. Totoo yun, guys. Pero yung 2019 hanggang 2011, pasok pa yun, guys, sa investigation ng International Criminal Court. Lalo pat nung 2019, sagana ho ang patayan dito sa usaping war on drugs. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin or gawing rason na nakaalis na kami sa ICC. Wala na kayong karapatan. Meron nung karapatan ng International Criminal Court na mag-imbestiga sa Pilipinas nung panahon ng 2019, pababa. Kasi nga, kasapi pa tayo ng ICC Diba? Hindi yun pwedeng, ito nga yung sabi ng review na lang to guys balikan na lang natin ulit. Kasi, kailangan ito yung sabi ng Supreme Court. Duterte can't evade ICC and treaty on his own. Yan yung sabi ng Supreme Court. Diba? Nagigets yun naman ata na hindi yan pwedeng gawing rason ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na, nakaalis na kami sa ICC so wala na kayong karapatan para imbestigahan kami. Where in fact, meron silang karapatan nung panahon nakasapi pa tayo sa ICC during 2019 pababa. So siguro yung 2019 pataas, yun wala na pakialam ang ICC dun kasi naka-withdraw na tayo. Pero yung 2019 pababa, kung saan talaga literal na tinakasan ni Kadigungan ng ang kasalanan niya, talagang, sige, para hindi tayo madali ng ICC, umalis tayo. Yan tapos pinalabas nila na meron naman tayong sariling justice system, ganyan, working justice system. Kako, takot lang kayo. Diba? May nagtimbre kay Digong na umalis ka na dyan sa ICC kasi madadali ka dyan. Once na magka-imbestigahan. So, noong 2019, kung saan napakadugo ng war on drugs, doon talaga sila umalis. Ang nakaka-insulto kasi dito, guys, hindi pa nakakamit ng mga pamilya, ng mga biktima, itong hostisya. Diba? Yun yung nakaka-insulto dito.
So, deserve lang naman kung sino yung makulong, deserve. Anyway, going back sa ating topic. This is even though President previously declared that the ICC will no longer involve itself with the ICC after the latter denied Philippine government bid to stop investigation on drug war. So, sa sa impact leadership, ito yung sabi ni Bato de la Rosa. Hindi ako lalayas. Yan. I feel that I should be ready. I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very, very fluid. So, I have to be ready. Ready. When I say ready, ready to fire, ready to speak, ready to sing, ready to dance, ready lang kung anong gawin natin. Ready. Hindi ako lalayas, harapin ko yan. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating korte, o Bato, harapin mo yan dito ka sa amin, humarap, then haharap ako. Yan yung statement niya, tapos ito yung statement niya kahapon, guys. Natatawa lang ako. Kasi napakabalimbing nitong hayop na to eh. Imagine, sasabihin niya na sana daw wag daw magbago ng isip si dating Pangulong PBBM. Ito yung sabi niya guys kahapon. Sabi niya, wag laban, bawi. Bato de la Rosa hopes Marcos stays firm on refusal to cooperate with ICC probe. Di ba nga nagmamakaawa na siya kahapon na sinasabi niya na wag laban, bawi, panindigan mo yung unang sinabi mo. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Eh yung sinabi naman kasi ni Pangulong PBBM, napakalinaw naman guys. Ito, pakita ko sa inyo ha. Napakalinaw. PBBM maintains ICC has no jurisdiction over the Philippines in probing Duterte's drug war. Sinabi ni Pangulong PBBM na hindi niya papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Pero, so until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. So, if masagot ho yung tanong na yung dito regarding sa jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas, then, di ba, there's a possibility na pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Then later on, sinabi ni Pangulong PBBM ito, government studying possibility of returning ICC. So ngayon, nung pinag-aaralan na ho kung may possibility nga bang pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas, 'di ba, coming from the horse's mouth, sinabi ni Pangulong PBBM na pag-aaralan niya. So ngayon, ito na yung sabi ni Bato. Ayan na, hindi ako lalayas. I am ready to sing and dance. Mukhang laglaga na ba? So anyway, yan ho si Bato, napakabalimbing. Anyway, it's me again guys, si Mimali Shenyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.